Ang aklat ng Acts Kabanata 14. Nangyari din ito sa Iconia, na sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa loob ng sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita sa paraan na napakaraming Hudyo at Griego ang nanampalataya. Ngunit nang hikayat ang mga suwail na Hudyo sa kalagitnaan ng mga Gentil at hinimok sila na magalit laban sa mga kapatid. Kaya nanatili sila doon ng mahabang panahon, matapang na nagsasalita sa kapangyarihan ng Diyos, habang nagbibigay siya ng patunay tungkol sa mensahe ng kanyang biyaya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga palatandaan at mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng kamay ni Pablo at Bernabe. Ngunit nahati ang karamihan sa lungsod, pumanig ang iba sa mga Hudyo at sa mga apostol naman ang iba. Nang subukang himukin ng mga Gentil at Hudyo ang kanilang mga pinuno na saktan at batuhin sina Pablo at Bernabe. Nalaman nila ang mga ito at tumakas sila patungo sa lungsod ng Lycaonia, Lystra at Derbe at sa palibot na rehiyon, at doon nangangaral sila ng ebanghelyo. Sa Lystra may isang lalaking nakaupo sa kanyang mga paa na walang lakas, isang lumpo mula pa noong nasa sinapupunan ng kanyang ina, na hindi kailanman nakapaglakad. Narinig ng taong ito si Pablo na nagsasalita. Itinuon ni Pablo ang kanyang mga mata sa kanya at nakita niya na mayroon siyang pananampalataya upang gumaling. Kaya sinabi niya sa kanya ng malakas ang boses, "Tumayo ka." Tumalon ang lalaki at lumakad. Nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila ng malakas, nagsasalita sa wikang Lycaonia, "Ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo dahil siya ang pangunahing tagapagsalita. Nagdala ng baka at koro ng bulaklak sa tarangkahan ang pari ni Zeus, na ang templo ay nasa labas lamang ng lungsod, siya at ang maraming tao ay gustong mag-alay ng handog. Ngunit nang narinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang kasuutan at agad na lumabas na sumisigaw sa maraming tao na sinasabi, "Mga tao, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga tao din kami na may damdamin tulad ninyo. Dinala namin sa inyo ang mabuting balita, upang tumalikod kayo sa mga bagay na walang halaga para sa Diyos na buhay, na gumawa sa kalangitan, lupa, at ng dagat at ang lahat ng mga naroon." Sa mga nakalipas na panahon, pinahintulutan niya ang lahat ng bansa na lumakad sa sarili nilang kagustuhan. Ngunit gayunpaman hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na walang saksi, dahil doon gumawa siya ng mabuti at ibinigay sa inyo ang mga ulan mula sa langit at mabungang mga panahon, pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at kagalakan. Maging sa mga salitang ito, napigilan ni Pablo at Bernabe ang pag-aalay sa kanila ng maraming tao. Ngunit ilang mga Hudyo mula Antioquia at Iconia ang dumating at hinikayat ang maraming tao. Binato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya ay patay na. Ngunit habang nakatayo ang mga alagad sa palibot niya, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Nang sumunod na araw pumunta siya sa Derbe kasama si Bernabe. Pagkatapos nilang ipinang-aral ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at magkaroon ng maraming alagad, bumalik sila sa Lystra, sa Iconia, at sa Antioquia. Ipinagpatuloy nilang palakasin ang isipan ng mga alagad at hinikayat sila na magpatuloy sa pananampalataya. Sinabi nila sa kanila na sa pamamagitan ng maraming pagdurusa bago tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nang makapagtalaga sila ng mga nakatatanda sa bawat kapulungan ng mga mananampalataya, at makapanalangin na may pag-aayuno, ipinagkatiwala nila sila sa Panginoon na kanilang pinaniniwalaan. Pagkatapos, dumaan sila sa Pisidia at dumating sa Pamphylia. Nang kanilang may hayag ang salita sa Persia, umalis sila pababa ng Atalia. Mula doon naglayag sila patungong Antioquia kung saan ipinagkatiwala nila sa biyaya ng Diyos ang gawaing kanilang natapos. Nang dumating sila sa Antioquia at sama-samang tinipon ang kapulungan,
Ibinalita nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa kanila at kung paanong binuksan ng Diyos ang pintuan ng pananampalataya para sa mga Gentil. Nanatili sila ng mahabang panahon kasama ng mga alagad. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na hinikayat ng tapang nina Pablo at Bernabe habang buong tapang nilang ipinahayag ang iyong ebanghelyo. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit na harapin namin ang pagtutol o kawalan ng katiyakan. Naway maging daluyan kami ng iyong biyaya at pag-ibig, na ibinabahagi ang mabuting balita sa mga nasa paligid namin. Hayaang ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat hakbang namin. Amen.